Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang nakikita nating trend sa COMELEC na nakakaano, grabe na itong pangyayaring ito. Lahat ng mga malalaking kaso ng COMELEC, kaso ni Chis Escudero, kaso ni Marcoleta, lahat absuelto. Hindi ba natin nakikita 'yon? Si Chis Escudero, inabsuelto. Si Marcoleta, inabsuelto. Wala. Itong COMELEC, wala nang ano to. Wala nang ngipin, wala nang pangil ang mga batas. Ano pang silbi ng mga batas natin sa eleksyon? Wala na yan. 'Di ba? Ano ito eh? Ano ito mga kabunyog? Ang ano ito itong dalawang magkasunod na desisyon ng COMELEC, yung kay Escudero, absuelto si Escudero. Yung kay Marcoleta, absuelto rin. Kunwari pa kayo, investigasyon. Sa totoo lang, yung mga nagiging desisyon ng COMELEC, hindi naman kailangang mag-imbestiga pa. Hindi naman kailangang mag-imbestiga pa ang COMELEC. Bakit? Ganun lang naman pala ang rason mo. Ibig sabihin, yun lang naman pala ang rason mo kay Marcoleta. Wala na yung batas na yan, hindi na yan criminal case, decriminalized na yan. O di dapat, hindi ka na dapat nag-ano pa, marami pang mga investigasyon, pinapagod mo lang yung sarili mo. Di sabihan mo na lang, ang totoo niyan, hindi na masyadong mabigat yung kaso na yan kasi ano na lang yan administrative liabilities na lang yan, decriminalized na lang yan. Bakit hindi ka agad yan sinabi? Ganon din yung kay Chis Escudero. Anong iimbestigahan mo pa doon? Kaya lang, sa totoo lang, pinatagal para kunwari, dinaan sa proseso. Kunwari, nahirapan sila. Kunwari, talagang nag-imbestiga sila ng todo bago sila nag-arrive sa desisyon. Mga kabunyog, pero ang totoo, wala na ito kasi pangsilbi ng mga batas natin. Halimbawa, yung kay Chis Escudero, ano ang pinagbabawal doon? Na kapag kandidato ka, huwag kang tatanggap ng mga contribution sa mga tao o kaya mga korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Anong klaseng kontrata man yan? Bakit? Anong purpose nun? Para pag nakaupo ka, wala kang baka mapapaboran mo yung nag-donate sa iyo eh. May kontrata yan sa gobyerno, bibigyan mo yan ng mga kontrata, dadagdagan mo ang mga kontrata niya. Yan yung bawal doon. Anong nangyari kay Chis Escudero? Obvious naman na ang nagbigay sa kanya ng pera ay si Lubiano, na may-ari nung isang construction company na maraming kontrata sa gobyerno. At nakita naman natin na ang mga kontratang hawak niya, karamihan doon sa Sorsogon, sa lugar ni Chis Escudero. Doon pa lang ang linaw-linaw na ng koneksyon. Ito naman dito kay Marcoleta. Ang linaw-linaw naman na siya ay tumanggap ng mga donations pero hindi niya dineclare. Ang nakalagay doon, 0. Inamin niya rin nga mismo yan sa programa niya eh. Ano pang iimbestigahan mo doon? Kaya lang, ang sabi ng COMELEC, wala naman ang ganung batas. Ano na yan? Mababaw na ang penalty dyan kasi decriminalized na yan. Di dapat sa simula pa lang, ganun na yung sinabi mo. Pinahaba-haba pa. Kaya lang ang nakakalungkot dito mga kabunyog, itong ganitong trend. Itong ganitong tunguhin. Yung mga malalaking tao tulad ni Marcoleta, ni Chis Escudero, ma-impluwensya, wala na. Hindi na kaya ng COMELEC. Hindi na kaya ng COMELEC. So paano pa yan? Anong silbi pa ng batas natin sa election laws? Diba? Yung mga reforma sa eleksyon na hinaano natin, paano na? Hindi, sa totoo lang. Yan ang diyan, yan yung nakakabahala diyan na tunguhin na yung ating palang mga batas sa eleksyon, kapag malalaking tao na, senador si Chis Escudero, senador si Marcoleta, ma-impluwensya pa si Marcoleta.
ma-impluwensya si Chis Escudero. Hindi na pala kaya ng COMELEC eh. Ano pang silbi ng mga batas natin? Ano ang sabi ng COMELEC dito sa desisyon kay Marcoleta? Ang pwedeng kasuhan yung mga donors. Yung politiko pala na nakatanggap ng donations, hindi kakasuhan. Pero yung nag-donate, kakasuhan. Ay di ba napakalaking kalukuhan yan? Di ba napakalaking kalukuhan? Ang sabi ng COMELEC dito sa desisyon kay Marcoleta, kasuhan yung mga nag-donate sa kanya na hindi nag-declare ng donations nila. Alam nyo, yung ganyang klase ng desisyon, ano lang yan, pampalubag loob yan. Para lang kunwari may makasuhan. 'Di ba? Pero ang totoo, sa tatagal-tagal niyan, pag hindi na natin nasubaybayan, medyo nakalimot-limot na tayo, yung mga tao na yan, hindi na rin yan. Papalibrehin na rin yan. Sino doon ang isa sa mga donors ni Marcoleta na dapat daw kasuhan? Si Mike Defensor. Kasi magkasanggang dikit yan. Si Mike Defensor. Mukhang dineclare ni Marcoleta na ang isa sa mga donors niya ay si Mike Defensor. Ngayon, nakalagay doon, kasuhan daw si Mike Defensor. Pero si Marcoleta na tumanggap ng donations, hindi kakasuhan? Yung mga donors ay kakasuhan. Pero yung nag-receive ng donation, hindi kakasuhan. Ganun na pa. Anong klase? Anong klase ito, mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, dati nang nawawala ang tiwala ng mga tao sa COMELEC. Alam naman natin ang nangyari. Panahon ni Andy Bautista, nung chairman si Andy Bautista ng COMELEC, di ba na-involve na nga si Andy Bautista sa mga anomalya? Pati sa US may kaso si Andy Bautista, yung dating chairman ng COMELEC. Kahit naman itong si Garcia, inaakusahan din ito na tumanggap din di umano ito ng mga lagay, di ba? Yun sa sino bang nagkaso dito? Sino bang nagkaso dito kay Garcia? Pareho din daw kay COMELEC, kay Bautista. Kung si Bautista ay tumanggap din ng lagay galing sa Smartmatic, ito naman daw, tumanggap din daw ito si Garcia dito naman sa bagong kontraktor, yung South Korean ba yon? South Korean. Tumanggap din daw ito. Ayon yan kila sa grupo yata nila Eli Rio yan eh. Yan yung Ngaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nawawala na ang respeto ng ang tiwala ng mga tao. Paano ka na nga naman magtitiwala? Yung mga malalaking tao na nakasuhan, Chis Escudero, pinalibre, absuelto. Tapos ito naman si Marcoleta, absuelto. Hindi kakasuhan si Marcoleta, wala daw sala si Marcoleta, wala daw ebidensya. Ang kakasuhan daw, yung mga nag-donate na hindi nag-declare ng donation. Hindi daw si Marcoleta. Parang pampalubag-loob lang sa taong bayan yun. Para sabihin man lang na may mananagot. Pero sa bandang uli, pag hindi na natin nasubaybayan yan, nakalimutan na natin yung issue na yan, aabsueltuhin din yung mga yon. Hindi, sa totoo lang, mga kabunyog, yan ang nangyayari dito na nakaka-alarma itong mga ganitong trend sa COMELEC. Wala na eh. Pero kung ang COMELEC pinakita na hindi, kakasuhan yan, sino pa man yan, kakasuhan yan. Kung kinasuhan ng COMELEC si Chis Escudero, sasaludo ang taong bayan. Kung kinasuhan ng COMELEC si Garcia, anyway, hindi pa naman ibig sabihin na kinasuhan ng COMELEC, final na yun. Kaso, actually, magkakaso yan sa korte naman, hindi naman sa COMELEC. Ang COMELEC ang magpo-prosecute ng kaso. Sila lang yung magsasampa ng kaso. Parang ombudsman. Pagdating sa graft and corruption, ombudsman ang nagsasampa ng kaso. Sila ang nagpo-prosecute. Pagdating din sa election offense na ganyan, isasampa pa rin naman yan sa korte. Ay di dapat hayaan na yung korte mag-decide niyan. Kung guilty si Marcoleta, kung guilty si Chis Escudero. Ang gagawin lang naman ng COMELEC, sila yung magsasampa ng kaso. Hindi naman sila yung magdi-decide talaga dyan. Ang ginawa ng COMELEC, hindi. Kanila pa lang, inabsuelto na. Wala na. Kung sa COMELEC pa lang, absuelto na, wala na. Di ba? Mga kabunyog, wala na. Kaya
sa totoo lang, nakakadismaya itong desisyon na naman na ito. Inabsuelto na si Chis Escudero nung una, ngayon na naman inabsuelto si Marcoleta. Palpak. Nawawala na ang tiwala ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa mga nagsusubaybay sa aking mga talakayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.